This is sayote. Galing ng strawberry farm ng boss ko. Binigay. Ito'y tumutubo na. The simplest way paano itanim ang sayote. Bakit dito ko itanim? Isa lang kasi ito. Sample nga. Kasi pag ito'y lalaki, lagyan natin ng bahay-bahay. Marami ka tayong kawayan dito or bambo. So how to plant this? Ganito lang. Gawa ka ng butas. Ganyan. Kung maari, kasi mataba namang lupa dito, yung malalim talaga. Kita letters? Ito. So ito, yung buong katawan niya, lagay mo dito. Pakita mo letters. Ito ha. Ganito lang. The simplest way in planting sayote. Yung iba, alam ko, ibabas na naman nila ako kasi akala nila walang sayote dito sa ating lugar. Maraming sayote dito sa Bohol. Lalo na sa bayan na tinitirahan ko. And there's no other way to plant that. Alangan man, ito yung kanyang vine, itong ilibing, ganito. So what's the exact way? Patayo mo. Or else, ipahiga mo, walang problema yun. Ang importante, ito ay talagang nilibing, parang niyog ba? Nilibing buong katawan niya, at saka ito'y tutubo. Para ito tutubo, para itong, yung ampalaya or batong, lagyan nating baybahay. Kasi yung bunga dito ay magkumbabit. Ganito ba? Magkumbabit lang. Ito. Parang nakalinya lang doon. Parang kakao. Marami doon. So, ganito ang pagtanim. Lagay mo dito. Pakita mo, Tors. At saka, lagyan mo ng lupa. Ganito. At atin tong obserbahan. Pag ito'y mabubuhay, di maganda. Pag hindi, di okay lang. Hanap tayo ng iba. So para hindi ito mawala, lagyan natin ng usok. In other word, ito. Lagyan natin muna para sigurado. Kasi may tinanim ako rito, hindi nabubuhay. So kinuha natin. Ito lang. So pag ito'y tumataas na, pagapang natin, then lagyan natin ng baybahay dito. At saka pag mamunga ng marami, tanim tayo ng marami. Kasi ganito lang talaga magtanim ng sayote. Dito lang, kahit pwede ka na pat, pwede nga sako. Ang dali, maraming paraan kasi. Kasi ang buhay, maraming techniques, maraming estilo. Pero yung mga bashers ko, gusto lang i-discredit po ako kasi sabi nila hindi daw forma ko farmer, no. Manipinyol. Isang politician, a businessman. Hindi nga siya, posturya niya farmer, kasi ibang buhay niya. Nag-opisina yon. Tulad ko rin. Hindi naman ako talagang nagtrabaho dito 8 hours. Kasi meron akong ginagawa na iba, aside from farming. Nagbi-business ako, nagpa-preach ako. Kaya nga ayaw ko masunog yung mukha ko. So ang aking ginagawa, kahit sabihin man ninyo, is only for content purposes. In the first place, tama yon. Kasi nga, nagtuturo ako. Pero yung i-discredit nyo na hindi ko alam ang ginagawa ko, that is insanity talaga. Bakit? Bakit ko ituro sa inyo mga bagay na wala akong ideya? May kaibigan ako, followers ko. Sila ay napakalawak ng plantation ng sayote. Doon sa Taytay, sa pamilya ng mga Bahaw o Hagna at mga Sahulan yata, yung pamilya nila. So ang lawak ng lupain nila doon, yung mga area na cold, ito'y tinawag nilang cold area, pero cold naman talaga ang lugar natin, lalo na marami na ito yung tanim. So may akong follower na pamilya na ang business nila ay sayote. Pinakita ko lang sa inyo, ang dami ito sa Bagyo at doon sa malamig na lugar. Napaisip tuloy ako, I am visualizing something now, na pag ito'y mag-prosper, this will become the mother source of our seedlings for sayote. Hindi po natin alam. Baka ito'y nangyari ngayon na nagsample ako ng sayote because sayote is very easy to propagate. Pwede ka magtanim ng sayote. Gawan mo niya ng bahay, pwede kawayan, pwede yung tangsi or pisi. Para doon gagapang yung mga vines niya at saka yung mga bunga doon. Nangumbitay, parang bituin. Yun lang. Sana, anumang pwede mabuhay sa bakuran nyo, side nyo, backyard nyo,
pakinabangan niyo, parang Japanese belief. Kasi that is what we call maximizing the space. Kung oras, that is striking while the iron is hot. Kibali hindi mo inaksayahan yung oras mo or lupa mo, pira mo, buhay mo, gamitin mo ng tama. Parang Panginoon matuwa kasi pinahiram ka lang kung anong meron ka. Okay? God bless.